Hello guys, meron po akong gustong i-share. Ang video na ito ay ang target talaga is ang mga Seventh-day Adventist. Isa itong paksa na kung akong tatanungin is ayoko talagang i-publish at ayoko talagang gawin. Sapagkat malaki kasi ang magiging epekto nito sa pananampalataya ng maraming mga kaanib, especially na rin sa akin na isang converted sa Seventh-day Adventist. At sa katotohanan, makailang ulit kong pinigilan ng aking sarili na gumawa ng video regarding sa paksa na ito. Sapagkat ako ay nangangalap pa talaga ng mga information. Meron kasing mga aral o paniniwala sa isang samahan na hindi kayang maunawaan agad sa isang upuan. Meaning to say, it takes time para masabi kung tama ba yung magiging outcome o pag-aaral mo sa isang particular na paniniwala or doktrina ng isang samahan. Dahil din sa paksa na ito, sa katotohanan, may 3 taong mahigit ko na itong iniimbestigahan talaga sa pangangalap ng iba't ibang reference at reliable sources. Nagkakaroon ako ng isang negative na konklusyon about sa paksa po na ito. Pero nakakita ako ng isang video, actually matagal na itong video na ito sa cellphone ko, itong taon na ito. Nakita ko yung parehong konklusyon po namin. Pero magkaiba yung aming outcome. Paliliwanag ko po sa inyo sa kabuuan ng video na ito. Medyo mahaba po ito kasi ang video na aking re-reviewin is video ng isang kinikilala natin sa church na isang reliable pagdating sa pagpapahayag ng ating mga paniniwala or posisyon. Kaya isa ito sa mga hinahangaan ko talaga pag pinag-usapan ay prophecy, malalalim na pag-aaral about sa Bible, sa paniniwala ng Adventist. Isa ito sa aking talagang pinakikinggan. At eto, gagamitin ko yung kanyang video para hindi ako paratangan ng iba na mali ang aking naging konklusyon sa mahigit 3 taon na aking pagsisiyasat about sa paksa po na ito. Ito po ay may kinalaman sa posisyon ng Seventh-day Adventist about abortion. Ito po yung paglalaglag ng bata sa sinapupunan ng magulang. Bilang isang magulang, hindi ko matatanggap na ako ay sasama sa isang pananampalataya or sekta na pro or pinahihintulutan yun pong paglalaglag o pag-abort ng bata sa sinapupunan. Kasi tayo na ang magiging pinakamasama sa lahat. Isipin mo, sinusunod natin yung 10 utos. Tapos, pro tayo sa abortion. Hindi ba parang dito is natalo na tayo sa laban? Pagdating sa laban ng buhay, ipinapakita yung pagkatalo natin kay Satan sapagkat tayo po ay pumapabor sa maling gawain, lalo may kinalaman sa buhay ng sanggol. Kasi yung sanggol, walang kalaban-laban yan sa sinapupunan ng magulang. Kaya naman, hindi ito maliit na issue o maliit na bagay. So, hindi ko pahahabain kasi nga mahaba yung video na aking re-reviewin. Bibigyan ko ng point by point yun pong kanyang mga video sapagkat pinanood ko na po ito ng buo, gaya ng aking binanggit, sa tinagal-tagal ko pinag-aaralan po yung issue about po dito. Nakita ko na pareho kami ng naging outcome sa aming pag-aaral. Magkaiba nga lang yung aming naging konklusyon sa dulo. Nito pong akin pong gagamiting source about sa issue sa Seventh-day Adventist regarding abortion. So, yun pong abortion, hindi po ito isang maliit na bagay o usapin. Hindi ito yung isang bagay na kapag nakita mo, itutulog mo lang, tapos sa kinabukasan, parang walang nangyari. Hindi ho, hindi ganun katapang yung aking konsensya para pagwalang bahala yung ating posisyon patungkol po dito. So, uumpisan ko sa isang pananaw. Ang usapin patungkol sa abortion, hindi po maliit na issue. Isa po itong issue na nagsasangkot sa atin kung ano yung magiging tingin natin sa Diyos or magiging tingin ng Diyos sa atin sa hinaharap na panahon. Panoorin at pakinggan po ninyo yung kanyang video. Dito ganito. Brother, paano yung thou shalt not kill? Di ba killing ang abortion? Ayan. Okay. So yun yung tanong, maliwanag. Yung utos kasi na sa ika-6 na utos, huwag kang papatay. Okay? Sabi nga niya rito, di ba yung abortion, pagpatay yun? Ayan. So anong masasabi ng banal na kasulatan tungkol sa usaping ito? Bago tayo dumako doon sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon, gusto ko lang pong ipakita muna sa inyo yung mga data, no, na atin pong nakita. At anyway, salamat doon kay Brother Andrew Mitchell, no, doon sa malaking bahagi ng kanyang mga documents na sinishare niya. Nandun naman yung mga link para makita natin yung mga sources na natin pong ipapakita po sa inyo.
Nak, paki-flash nga sa script. Ayan. Ito pong magiging pag-uusap po natin. Hindi po ito usapang kanto o usapang lasing ha, para hindi tayo ma-misinterpret. Ito po ay usapin na nakakatig sa mga reliable sources. Kilala nyo naman yan. Ito po ay si Brother Melvin Sarmiento. Siguro naman wala tayong duda pagdating sa knowledge talaga nito at hindi ito mamimiki ng mga reference. Ito po yung titingnan po natin, yung mga reference na isasangkot po natin dito. Kasi ako po, may mga reference po akong nakalap regarding sa issue na ito. Halos same din naman, may magkaiba kaming reference na pinanghawakan pero iisa halos yung konklusyon. May mga referensya na meron po ako niyan. Kaya talagang saktong-sakto ang video na ito para ilabas yung aking saloobin may kinalaman sa paksa po na ito. Ulitin ko po, itong pag-uusap na ito po ay nakakatig sa mga reliable sources. Hindi po ito usapang barbero, kundi may katotohanan based po sa mga referensya. Ituloy po natin yung video. Itong isa sa mga data sa usapin ng abortion sa buong mundo. Key facts on abortion. Ito. Ayan. Key facts on induced abortion worldwide. Ayan, meron po ako niyang source On na yan. average, 56 million abortions occurred worldwide 56 each million. year in 2010 to 2014. This is an increase from 50 million annually in 1990 to 1994, resulting primarily from population growth. Each year, globally, there was 35 abortions per 1,000 women aged 15 to 44. In 2010 to 2014, down slightly from 40 per 1,000 in 1990 to 1994. The abortion rate has declined markedly by 41% in developed countries since 1990, but has remained roughly the same in developing countries. The annual abortion rate is now higher in developing regions, 37 per 1,000 women, than in developed regions, 27 per 1,000 women. So nakita po ninyo kung gaano katindi ito, data pa ito up to 2014. Ngayon 2022 na, pero nakikita natin dito yung takbo niya. Talagang Yung usapin ng tumataas. abortion, tumataas Oh. tumataas yung rate niya. Katulad nga ng pinakita at binasa natin dito. From 56 million no, sa buong mundo noong 2010 to 2014. Increase yun noong 1990 to 1994 kasi 50 million lang. So nung hanggang 2014 tumaas yan ng 6 million. Ganun katindi yung abortion na nagaganap no sa buong mundo, at dito yung mga record taon-taon, yung annual abortion rate ay mas mataas sa mga developing regions. Kita niyo ho yan? At doon sa developed regions naman matindi rin ho. So hindi ho ang usapin ito ay kumbaga maliit na bagay. Ha? Hindi ho ito maliit na bagay. Tapos may mga nagsasabi pa na hindi usapin ito ng moral. Mamaya babasahin ko po sa inyo. Yan, napansin niyo po ba? Ito yung parang pinaka-foundation na gusto kong i-build sa pag-uusap po na ito. Yun pong usapin about abortion, hindi po maliit na bagay. Sipin niyo po, based sa reliable sources, taon-taon, pataas ng pataas ang bilang ng pag-abort. Isipin niyo itong source na ito is, yung kanilang data is based po ito sa mga sabihin nating nasuri, nalaman. Like for example, nagpa-abort sa ospital. Kaya nagkakaroon ng recording patungkol dito. Pero hindi alam naman natin totoo, hindi lahat na nagpapa-abort ipinapaalam sa public. Ibig sabihin, itong source na ito yung nalaman. Iba pa yung hindi nalaman ng tao. Yung hindi pinaalam dahil sa isang makatwiran or hindi makatwiran na dahilan na nagpa-abort para sa pananaw ng isang tao na nagpa-abort. Isipin nyo, hindi maliit ito. Hindi maliit ito. Kaya bumilang pa ng mahigit 3 taon na ako po ay talagang nangangalap ng information at pinag-aaralan po ito. Dahil nga hindi maliit, maselang bagay ang usaping ito. Pero sa pagkakataong ito is gusto ko po siyang pag-usapan para malaman natin na napakalaking issue po na ito dahil nasasangkot po ang ating iglesia. Ituloy ko po yung video ni Brother Melvin. Kung sino mga nagsasabi ng ganung bagay. Ngayon, puntahan natin ang Bible, no, kung anong sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa atin, sa tao, at maging doon sa bata na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay. Ito sabi sa Awit 139, verse 13. Sabi rito, sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Tingnan nyo yung pag-acknowledge ng writer na ito, na doon pa lang sa bahay bata ng kanyang nanay, alam na niya yung ginagawa ng Diyos. Ito'y principle ho kasi na doon pa lang sa bahay bata, maging Diyos, inaalagaan na, no?
yung bata na nasa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay. Actually, wala pa nga yung bata eh. Ha? Tinawag na ng Panginoon mula doon sa tiyan ng kanyang nanay. Wala pa nga doon, tinatawagan na ng Panginoon eh. Tingnan nyo ha, ganito yung pagpapahalaga ko kasi ng ating Panginoon doon sa buhay na nasa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay. Sa iba hong mga kinikilalang tao sa mundo, mayroong mga reasoning na yung bata daw sa loob ng tiyan, umaasa lang ng buhay sa kanyang nanay. Parang lumalabas, magiging ibang o separate na tao siya. Pag pinanganak. Magkakaroon siya ng separate na buhay sa kanyang nanay paglabas pa lang niya doon sa tiyan ng kanyang nanay. Ganun yung iba mag-isip. Pinalalabas Maling nila thinking. na ang nanay lang ang nagbibigay ng buhay doon sa bata. Pero dito sa ating nabasa, ang Diyos na pinagmumula ng buhay, ang nangangalaga doon pa lang sa bata na nasa sinapupunan ng kanyang nanay. Tingnan nyo, isa pang sinabi sa aklat ng Awit, 139 verse 14. Yun nga, tinuloy lang natin ito. Sabi rito sa verse 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So acknowledge dito, mula doon sa verse 13, sinabi ng writer na ito na inacknowledge niya ang Diyos na inaalagaan siya, inaasikaso siya sa bahay bata ng kanyang nanay. At dito maliwanag ang pagkalikha sa atin, bagamat procreation, meaning dumaan tayo siyempre sa ating mga magulang, ating nanay, sa ating tatay. Bagamat procreation, yung writer mismo mula sa doon sa bahay bata ng kanyang nanay, acknowledge din niya na ang Diyos ang lumikha sa kanya. No? Ang Diyos ang lumilikha ng bata na nandoon sa sinapupunan ng kanyang nanay. Kaya tayo po'y nilikha na kagilag-gilalas. Sabi rito, ikakilakilabot, fearfully and wonderfully made. So ganun yung pagpapahalaga ng author na ito doon sa taong nilikha ng Diyos. Sa bahay bata pa lang siya, pinapakita niya yung pagpapahalaga sa atin ng Diyos. So dito sa ating mga pinagbabasa, pinapakita ko lang po sa inyo kung gaano pinapahalagahan at iniingatan ng Diyos yung nilalang na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay. Ito po naman, ang sabi naman ni Jeremias, Kapitulo 1, talatay 5, ganito ang sinasabi, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Kita niyo, bago pa inanyuan itong si Jeremias, nakilala na siya ng Diyos. Kasi ang Diyos ang may purpose. Sa lahat po ng pinapanganak na tao sa balat ng lupa, ang Diyos ang siyang may layunin kung ano yung kalalabasan ng batang lalabas at yan. Ibig sabihin, ano yung magiging future? Diyos po ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na dadalhin kanya sa mabuting panghinaharap. Dito sa video ni Brother Melvin Sarmiento, ito ini-establish niya yung biblical principle, ano ang pananaw ng Diyos o ng salita ng Diyos about sa sanggol na nasa sinapupunan ng tiyan. Hindi ko pahahabain yung kanya video kasi sobrang haba nga neto. Marami pa siyang talata na babasahin. Iisa po ang lundo. Ano po yun? Yun pong tao na nasa labas na ng tiyan ng kanyang nanay, kagaya natin, at saka yung sanggol na nasa tiyan pa lang ng nanay, ipinapakita sa Bible, ayon na rin dito sa ating pinapakinggan, is may same value sa Diyos. Ibig sabihin, kung tayo na nasa mundong ito, malaking kasalanan sa Diyos pagka may bumawi ng buhay mo, dahil hindi naman yung tao ang nagbigay sa'yo ng buhay, malaking kasalanan din sa Diyos. Same din ang value sa Diyos ang magiging tingin sa'yo kapag ka pinatay mo yung nasa tiyan. Bakit? Kasi sa sinapupunan pa lang, iniingatan na ng Diyos yung buhay ng tao. Hindi lang yung magulang, hindi lang nakasalalay sa magulang yung buhay ng sanggol, kundi mismong ang Diyos ang nag-iingat sa tiyan ng magulang. So dito na-establish natin yung pananaw na ang Diyos po, against po siya sa pagkitil ng buhay na nasa sinapupunan ng magulang. Hindi po sinasang-ayunan po yan ng banal na kasulatan. At yan po yung pinaka-point ng mga talata na kanyang babasahin. Ngayon, itutuloy ko yung kanyang video dito na sa isang part na may panibagong pananaw o issue. Para sa kanila, hindi pa maituturing na tao yung bata hanggat hindi pa lumalabas sa tiyan ng kanyang nanay. Nakikita nyo, ganun kasalbahe yung ganung isipan. Hindi pa daw tao yan. Kaya, ganito nangyayari sa mundo natin. Yung abortion na nagaganap. Actually yan nung 1973. Kasi meron nung sa Supreme Court ng Amerika na pag-desisyonan na, kumbaga, para pinayagan ng abortion. Pero ngayon, ngayong 2022, binawi na yan ng Supreme Court ng Amerika. Yung usapin ng abortion, binawi niya yung Roe versus Wade. Si Jane Roe versus Wade, yun yung issue dyan. Ngayon, binawi na.
at pinapaubaya lalo ng Supreme Court doon sa mga states kung ano ang gagawin nila dyan sa usapin yan. Pero may mga apila ho yan sa Supreme Court ng Amerika. Pero balik ko muna tayo dito sa pinag-uusapan natin sa Biblia. No? So dito, sabi ni Job, yung Diyos na lumalang sa bahay bata. No? So bagamit procreation ito, ang acknowledgement ng mga Bible writer, Diyos ang nasa likod. Bakit ka nandyan sa bahay bata? Diyos ang humuhugis sa atin, humuhubog, lumilikha mula dyan sa bahay bata. Kasi di ba na alam naman natin may mga baog. At yung mga baog na yun sa mga characters ng Bible, example ko si Hannah, nanalangin sa Diyos at nagkaroon siya ng anak. Yun na nga na naging propetang Samuel. So Diyos ho ang nagbibigay niyan. No? Diyos ang nagbibigay ng tao sa sinapupunan ng nanay. Yun po yun. Ngayon, next. Bagamat hindi pa nailuwal, yung tao, yung bata na nasa loob ng iyong sinapupunan. So dito may plano na ang Diyos kay Jacob at kay Esau. 2 bansa nasa iyong bahay, bata. Kita nyo? At 2 bayan papaghihiwalayin. At yun nga ang nangyari sa buong kasaysayan ni Jacob at ni Esau. Di ba? Yung isa'y bayan magiging malakas. Yun na nga yung Israel. Yung kay Jacob na naging Israel. At yung kay Esau, bagamat malungkot ang sitwasyon, yun na nga, yung matandang si Esau, maglilingkod sa bata. At naging kalaban pa nga, di ba, ng Israel, itong mga Edomites na mula kay Esau. So tingnan nyo, kaya doon pa lang sa sinapupunan, may direksyon na yan, mayroon ng plano ang Diyos. Kahit walang karapatan, ang sino man, no, na pangunahan yung gusto ng Diyos. So yun pa lang pinapakita natin dito mga prinsipyo sa Biblia. Okay? Kung natin makikita na yung sanggol na nasa loob ng bahay bata, tao po yan. Tao po yan. Hindi po yan yung hayop na basta-basta nyo na lang kinakatay through abortion. Ito ang pagpapahalaga ng Diyos sa Biblia. O ngayon, papakita ko lang po sa inyo yung ilan sa mga kasaysayan dahil nakita na natin sa Biblia kung gaano pinapahalagahan ng Diyos yung sanggol. Tao na ho, tinuturing yan. Children, bata. Hindi ho totoo na pwede lang siya matawag na bata pag lumabas na siya sa tiyan ng kanyang nanay dahil sa Biblia, tinatawag na silang children. Bata, sanggol. Hindi pa lumalabas yung sanggol, sanggol pa rin ang tawag sa kanila kasi tao na ho yun. At sila'y kinunsib ng Panginoon, inanyuan sila doon sa bahay bata. Okay? So yun yung mga biblical principles ng pagpapahalaga ng Diyos doon sa being na nasa loob ng tiyan ng kanyang nanay. O ngayon, may issue kasi, no, lalo na sa ating iglesia na gusto nating may papansin sa mga kapatid pero alam nyo naman sa madalas kong pagtalakay dito ng mga doktrina natin at tinuturo natin na bagamat ang iglesyang ito ay binabaka ng kaaway, Revelation 12:17, galit na galit si Satanas dito at sinabi nga ni Ginang White, although it appears as about to fall but it does not fall. Dahil ito pa rin ang iglesia ng Panginoon, the Seventh-day Adventist Church, the Visible Remnant Church in these last days na gagamitin ng Panginoon sa pagtatapos ng kanyang gawain. Ito pa rin ang church ng Panginoon. Kaya ulit-ulit naman natin sinasabi dito sa ating programa, huwag lumabas ang sino man sa atin na nandito kahit nakikita na ninyo yung mga animoy, kakatwa o kakaibang mga bagay. Ito pa rin ang iglesia ng Panginoon. Yan. Putulin ko saglit yung kanyang video. Pansinin po ninyo, yung topic is about abortion. Nilagyan niya ng mga Bible facts or reference mula sa Biblia na ang Diyos against sa abortion sapagkat buhay na po yan na nasa sinapupunan ng magulang. Hindi natin pinag-uusapan dito yung similya pa lang ha. Yung pinag-uusapan natin dito is yung ipinagdadalang tao na. Sapagkat sa Bible, tinatawag na silang bata sa sinapupunan. Ibig sabihin, ito yung meron ng kamay, meron ng paa, meron ng ulo, meron ng katawan. Talagang tao na. Yan. Pero kung mapapansin po ninyo, sa bahaging ito, may ibang dinrive si Brother Melvin Sarmiento. Ang tawag po namin po dyan sa pag-aaral is mind conditioning. Mind conditioning. Kasi kung ikaw ay followers ni Brother Melvin Sarmiento, kailangan niyang gawin ito. Kasi nga, baka sa bigat ng kanyang sasabihin is lumabas ka sa Seventh-day Adventist. Kaya kailangan ng mind conditioning para magkaroon pa rin kayo ng iisang pananaw kahit gaano nakabigat yung kanyang sasabihin. Sad to say, disagree po ako dito. Siyempre, respeto kay Brother Melvin Sarmiento. Kasi isa ito sa hinahangaan ko talaga. Pero, gaya na aking binanggit, pareho yung aming naging pag-aaral, pero magkaiba yung aming naging konklusyon sa yung naging outcome sa bagay po na ito, sa issue na ito. Sabi niya, kahit marami kang makitang kakatwa or sabi natin hindi tama, prangkahang salita, hindi tama sa nakikita mo sa sistema ng Seventh-day Adventist, huwag ka daw lalabas. Bakit? Kasi ito pa rin daw yung tinawagang iglesia ng Panginoon. Mali po ito hindi tama yung ganito. Hindi patas sa aming mga faith defender yung ganito. Hindi patas. Ako, alam nyo, isa akong defender ng ating pananampalataya. Marami na akong itinapik sa debate at talagang dinidepensaan ko ang pananampalatayang Adventist.
disappointed ako na makarinig ng ganito. Bakit? Kasi kung ganyan, ganyan at ganyan lang din pala ang magiging pananaw natin, mind conditioning, na kahit gaano kabigat yung sasabihin ni Brother Melvin, na kung saan is makakaapekto sa pananampalataya. Kaya inuunahan niya na para makondisyon yung ating isip. Kung ganito yung aking naging pananaw nung INC ako, siguro hanggang ngayon INC pa rin ako. Bakit? Kasi nakakita ko ng kakatwa at maling aral sa INC. Eh kung umalis ako dahil sa ganung pananaw, tapos paglipat ko, ganun pa rin pala ang pananaw, abay talo ako. Talo ako nito. Bakit? Kasi kaya ako nga inalisan kasi nga may kakatwa at maling aral. Hindi tama yung ganito. Unfair sa side ko po ito bilang isang converted sa Seventh-day Adventist. Bakit? Kasi yung nilipatan ko, kinakitaan ko ng mga kakatwa at maling aral. Na siya rin magiging dahilan kung bakit ayoko rin bumalik doon kahit anong mangyari. Pero kung ganun lang din yung magiging outcome sa aking nilipatang pananampalataya, di ba parang nagsayang lang ako ng panahon sa aking pagiging defender sa Adventist? Bakit? Eh same lang din pala. Oh. So, siguro nagigets mo yung aking point sa bagay na ito. Kailangan niya ng mind conditioning kasi yung susunod, yan binanggit ko, napanood ko na itong buong video. Kaya siya nagbanggit ng ganito na huwag kang lalabas kahit may kakatuwang aral kasi ito pa rin yung tinawagan based kay Mrs. White, based sa ating paniniwala. Ito po ay hindi patas sa mga converted na umalis dahil nakakita ng kakatwa at maling aral sa kanilang inalisang pananampalataya. Anyway, gaya ng aking binanggit, pareho yung aming naging pag-aaral pero magkaiba yung aming konklusyon. Kaya sa bahaging ito ng mind conditioning, disagree po ako dito. Ituloy ko po yung video para mag-gets nyo kung bakit nagkaroon siya ng ganyang statement na huwag kang lalabas kahit makakita ka ng kakatwa at maling aral sa Seventh-day Adventist. Mag-gets nyo po ito sa pagpapatuloy ng video. At kaya nga pinakita ko sa inyo yung mga writings ng Spirit of Prophecy since last week. Pinakita ko na sa inyo na ito pa rin iglesia ang gagamitin ng Panginoon even to the end of time. Ang ating Panginoong Kristo pa rin ay sasa kanyang mga anak hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya huwag kayong lumabas kahit anong nakikita ninyo. Dahil nasa Biblia naman ang last day church, especially sa symbol na pinapakita o ipinakita, sa Ezekiel chapter 9 mula verse 4, may magaganap na slaughter sa iglesia. Pinaliwanag na Ellen White, ano yung iglesia, ano yung sanctuary na yon? The Seventh-day Adventist Visible Remnant Church in these last days na may magaganap na slaughtering, pagpatay mula sa Panginoon. Iko-commission niya ang kanyang mga anghel para isagawa yung slaughter sa mga walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noon. So maliwanag ko sa inyo na bagamat may nangyayari na hindi maganda, ito pa rin ang iglesia ng Panginoon. So dito ipapakita ko lang po para magkaroon kayo ng idea sa issue ng abortion law. Yan. Napansin niyo po ba? Abortion yung topic pero ganito yung kanyang sinasabi. Gaya ng aking binanggit, ini-establish niya sa pananaw at kaisipan ng mga miyembro na kahit ano mapakinggan mo dito, maniwala ka pa rin na ito pa rin yung tunay na iglesia. So, sa totoo lang, disagree po ako dito. Kasi, gaya ng aking binanggit, hindi na sana ako umalis sa INC kung ganito pa rin yung aking pananaw. Pero mapapansin nyo, kaya ganito yung kanyang pagsasalita kasi nga, mabigat yung kanyang sasabihin na kapag hindi mo to na-absorb, is maliliglig ang iyong pananampalataya. Kaya pinapa-absorb niya sa iyo in a good way or sabihin nating Adventist favor. Yan. Pabor sa posisyon ng Seventh-day Adventist kahit negatibo yung kanyang ipapakita. Anyway, ituloy natin yung kanyang video. Na sa ating iglesia. Huwag ninyong ipagkibit balikat kasi yung iba pinagtatawanan, akala siguro nila hindi totoo yung mga nagaganap. Eto since 1970 pa itong issue na ito, no? At nagsimula ito doon sa isang hospital natin sa Hawaii. Okay? Ayan sangkot ngayon ang ating ospital. Ayan. Eto na. Pakinggan nyo po itong maigi. Gaya ng kanyang binabanggit, hindi ito yung issue na pagtatawanan mo lang. O kaya, yung itutulog mo lang sa gabi, kinabukasan parang walang nangyari. Hindi sangkot ang ating iglesia dito. Alam naman natin, kilala sa buong mundo ang mga Seventh-day Adventist sa pagkakaroon ng maraming ospital. Pero yun nga, sangkot sa abortion ang ating ospital. At mamaya, lilinawin niya po dito sa mga video na ito kung ito ba ay isang bagay na sasabihin natin, ay isa-isang ospital lang yan. Walang kinalaman ang GC po dyan, yung ating General Conference. Kasi ito nga, sobrang bigat kasi masasangkot talaga dito. Ipagpapauna ko na, masasangkot dito yung pagsang-ayon ng General Conference. Mamaya, talakayin po natin yan. Dito muna tayo sa kanyang reliable sources. Panoorin at pakinggan po ninyo. So, doon sa naganap na mayroong abortion na ginanap noon doon sa ating hospital sa Hawaii. Hospital natin. Noong 1970, mayroong guidelines na ginawa ang ating iglesia doon sa issue na yon. Ito merong guideline. Kanino galing? Sa iglesia. Malinaw, kasangkot talaga ang ating iglesia sa bagay na ito. Meron daw abortion na ginawa sa isa sa ating mga ospital.
Then, merong guideline na ginawa ang ating iglesia. Kaya hindi ito usapin ng isang ospital lang. Bakit nasangkot po dito ang ating iglesia with matter of guidelines? Ipagpatuloy natin yung video para mag-gets po ninyo. Noong 1970, merong guidelines silang ginawa. Eto, it is believed that therapeutic abortions may be performed for the following established indication. May Number be one, performed. when continuation of the pregnancy may threaten the life of the woman or seriously impair her health. So ang isa sa o ang nangungunang dahilan kung bakit isinasagawa yung abortion doon sa isang hospital natin na yon, kapag kaika ay nasa panganib yung buhay ng kanyang nanay. Ayan. So, unang dahilan, parang sounds good eh. Siyempre nga naman, kailangan nga magkaroon ng abortion kung manganganib naman yung buhay ng nanay. Kasi may ganun talagang sitwasyon, hindi yan maaalis. Na pag hindi mo inalis yung nasa tiyan, is pwedeng malason yung katawan ng nanay o yung nanay ang mamatay. Ito yung isa sa dahilan. Kung ako tatanungin, goods to. Walang bearing sa akin ito. Kumbaga, kung ang dahilan kung bakit inaalaw sa Hospital ng Adventist yung abortion is para iligtas yung buhay ng nanay o ng magulang, sa akin, okay to. Sang-ayon ako dito sa abortion na ito. Bakit? Kasi nga, between life and death po ito, kaysa naman sa dalawa silang mamatay, at least man lang may maisalba kahit isa sa kanila. Hindi ba? Magandang pananaw. At kung ikaw ay makakapanood ng mga defender o debate ng mga ating defender at ito ang paksa, ito lang din po yung ididiin nila. Sa totoo lang, sa dami ko nang napakinggang debate about dito. At mga video ng iba't ibang ating authority ng ating church, ito rin yung kanilang idinidiin. Sabi ko nga, kung ito lang talaga ang dahilan, wala nang problema. Kaso nga lang, sa tusi hindi lang ito eh. Itutuloy ko po yung video para mag-gets po ulit ninyo. Pwedeng isagawa ikang abortion. Next, number 2, when continuation of the pregnancy is likely to result in the birth of a child with grave physical deformities or mental retardation. Yan. Pwede daw ikang abortion kapag ang bata ay ipapanganak na magkakaroon ng physical o malubhang physical deformities. Ayan. Ito na, problema na agad ito eh. Sobrang laking problema na ito. Allow daw yung abortion sa ating ospital pag yung kaso naman is nakita nila na yung ipapanganak magkakaroon ng physical deformity. Ibig sabihin, magkakaroon ng problema sa katawan. Kasi may ilang mga kaso, kagaya meron po akong kamag-anak, dahil hindi naman kami talaga mga Seventh-day Adventist. In fact, ako lang ang Seventh-day Adventist sa pamilya namin. Meron kaming sa side ng family namin na nung nabuntis is nagtangkang ipalaglag. Nga lamang yung bata kumapit. 'Di ba may ganung case eh. Kumapit yung bata. Kaya ang nangyari, natuloy yung pagpanganak sa bata. Nga lamang dahil sa gamot na ininom, kasi nga ipapalaglag, pinalalaglag, deform yung katawan ng bata. Parang kung di ako nagkakamali, lusaw yung kamay at saka yung isang kamay at saka isang paa. Hindi ko alam kung yun lang or mas malala pa doon. Sanggol, nakita ko na hindi maganda yung katawan kasi nga dahil sa pagpapalaglag na ginawa. Sa isang tingin parang okay kaysa naman sa mahirapan ng bata. 'Di ba? Pwede nating sabihin ganoon eh. Kaysa naman sa ang bata ay mag-suffer sa mundong ito, kutsain lang at hindi mabuhay na maayos, maiging ipalaglag. Pero sa katotohanan, wala tayong karapatan doon. Kaya ano man ang lumabas, may deform man yung katawan, dahil buhay na ito, sa prinsipyo ng Biblia, wala kang choice. Wala kang choice. Kahit na yung kaso, hindi naman dahil sa pinalaglag mo, talagang hindi maiwasan, nagkaroon ng ganung siste na ipinanganak mo, inalagaan mo naman, pero nakita ng maaga na ipapanganak mo na may deform, kasalanan pa rin sa Diyos na dahil lang sa magkakaroon siya ng physical deformity is hindi mo na itutuloy, ipapalaglag mo na, kikitlin mo na yung buhay ng sanggol. Disagree po ako dito. Inalaw po sa atin isang dahilan para i-abort sa ating hospital na kung saan is ang sangkot pa dito is yung ating iglesia is kapag ganito yung dahilan, kapag may physical deformity, sobrang against po ako dito. Kahit sabihin mo na yung bata is pwedeng magkaroon ng problema sa kanyang environment, kutsain, or mahirapan sa buhay, hindi po dapat gawin po ito. Iba ang plano ng Diyos. Alam natin, may plano ang Diyos sa lahat ng bagay. Kung ipanganak na gano'n, tanggapin po natin. Pero yung pagdesisyonan mo, nakitlin ang buhay, pasensya na, sa akin yung ganitong pananaw. Ibig sabihin dito, disagree po ako sa pananaw ng ating church na payagan yung pong abortion dahil sa ganitong kaso. Hindi lang po yan, ituloy po natin. Deform yung katawan. Magiging abnormal paglabas. Pag nakita na ninyo, sa sinapupunan palang ika na ganyan ang sitwasyon ng ipapanganak na bata, magiging abnormal, grave defects, so pwede yan, ipa-abort yan. At yung magiging ika siya, paglabas ay magiging, magkaroon siya ng problema sa isipan, insane. Mental retardation. So, pwede ika yan na i-abort. Okay, number 3.
when conception has occurred as a result of rape or incest. Ayan. So, kapag kaika, yung nabuo sa sinapupunan ng nanay ay bunga ng panggagahasa sa kanya, no? At yung incest, yun, sa buong mag-anak. Nangyari, na-rape ng tatay yung anak, no? At kung ano man nangyayari sa isang mag-anak, incest ang tawag. So, yun yung isa sa mga guidelines na pwedeng ipa-abort kapag Yan, ito pa yung isa sa dahilan. Kapag bunga ng panggagahasa at saka yung incest, halimbawa yung tatay nagkaroon ng anak sa kanya mismong anak or sa pinsan o basta nangyari doon sa circle ng malapit na pamilya. Ako personally, against ako na ang isang tao is marirape. Siyempre, karapatan ng babae, maano dito masasaktan mo, masasaklaw mo. At hindi biro yan, hindi birong usapin, hindi yan pwedeng gawin mong joke. Ganon din yung pangyayari na nagkaroon ng sapin-sapin sa circle ng family. Against din po ako dito. Pero, hindi pa rin ito dahilan para kumitil ka ng buhay. Bakit po? Kasi, yun pong cases ng rape at saka yung pagkakaroon ng pagtatalik, involve ang circle ng family, walang kinalaman yung sanggol dito. Pagkukulang ng magulang yun O, di ba? Bakit yung sanggol yung papatayin mo? Again, para hindi po ako ma-misinterpret, disagree ako sa rape, syempre. Bilang isang Kristiyano, ayaw natin na may mangyari yan, lalo sa pamilya natin. Disagree din po ako sa pagkakaroon ng sexual intercourse sa circle ng malalapit mong pamilya. Disagree po ako dyan. Pero, hindi ito dahilan para payagan mo na yung abortion. Bakit? Walang kinalaman. Walang kinalaman yung sanggol. Alam niyo yung kay David? Hindi ba? Ginawa niya rin kinuha niya yung asawa ng kanyang general, ng kanyang tauhan, I mean. Tapos, yun na yung kanyang sinipingan. In that sense, pang-aabuso rin yan sa karapatan ng kababaihan. Pero tanong, legal ba? Dapat payag ba ang Diyos na i-abort yun dahil lang sa nagkamali yung mga magulang, yung gumawa nito? Siyempre, alam nating mali. Mali yung rape, mali yung ganyang bagay. Pero, hindi fair sa sanggol na magiging bunga. Walang kinalaman yung sanggol sa kamalihang naganap. Rights niya pa rin mabuhay. Yun ang point ko. Rights niya pa rin. Wala pa rin karapatan ng kahit sino na i-abort po yun. Pero sa atin pinayagan. Again, against ako sa rape, against ako sa ganyang bagay, pero mas against ako sa kikitilin mo yung buhay sa ganitong issue o dahilan. Sapagkat walang kinalaman ang sanggol sa bagay na ito. Bagay na pinayagan ng ating church, kaya na isasagawa sa ating mga ospital. Ituloy ko po yung video. Produkto yung sanggol ng rape or incest. Okay? So, yan po yung guidelines ng 1970. Noong 1971, dinagdagan yan. Ito, dinagdagan pa. Noong 1971, ang sabi rito, number 4, when the case involves an unwed child under 15 years of age. Kapag nabuntis ay 15 years, under 15 years, at siyempre, hindi yan pwedeng ikasal, pwedeng ipa-abort yan. Number 5, when for some reason the requirements of functional human life demand the sacrifice of the lesser potential human value. Ito yung medyo talagang matinding reason nilagay dito. Pwedeng i-abort kapag ito, masasabi ikang sacrifice yan dahil lesser potential human value. Ibig sabihin, mas mababa yung potential na nung sanggol na ipapanganak. Sino nakakasukat kaya ng mas mababa? Yung idinagdag, kapag daw below 15 years old na buntis, pwedeng ipalaglak. Grabe, kinikilabot, tumatayo balahibo ko nung pinag-aaralan ko po ito. Sa totoo lang, na mismong sa church natin galing yung guidelines. Pwede daw i-abort kapag ka below 15 years old yung nabuntis. Grabe! Kahit sino naman sigurong merong moral, magdi-disagree dito. Pwedeng i-abort kapag ito, masasabi ikang sacrifice yan dahil lesser potential human value. Ibig sabihin, mas mababa yung potential na nung sanggol na ipapanganak. Sino nakakasukat kaya ng mas mababa? Pwede daw ipa-abort kapag mababa daw yung potential ng human value. Tama yung sinabi ni Brother Mel. Sino makakasukat nun? Isipin mo, walang kwentang dahilan, papatay ang tao. Grabe. Disagree po ako dito 100% po mga kapatid. Pagiging mababa yung potential niya, ano ka Diyos? Tuloy lang natin. Medyo isipin mo, negative talaga. lang ako dito sa isang parehas tayo. Dahilan na ito, no? Na lesser potential human value. Okay, eto, tuloy natin.
When indicated interruptions of pregnancy are done, they should be performed as early as possible, preferably during the first trimester of pregnancy. So isasagawa ikang abortion kung nakapag-decide ka sa kanyang first trimester. Grabe, no? Okay? Both guidelines say that no person should be compelled to undergo nor physician forced to participate in an abortion if he or she has a religious or ethical objection to it. Of course, hindi naman mapipilit ika eh. Hindi naman talaga mapipilit kung sino man tao na pilitin, no? Siyempre, hindi pwedeng pilitin na Nag-participate. isagawa mo yon, maging yung mga doktor ay puwersahin na mag-participate doon sa abortion na. Ayan. Ito pa yung isang ibinabang guideline. Kung ang isang doktor daw o nurse, yung kasangkot dito is ayaw mag-participate, hindi siya pwedeng pilitin. Actually, okay yun. Pero ang issue dito, hindi is kung yung doktor na magsasagawa is gustong makipag-participate o hindi. Ang pinag-uusapan dito na issue is bakit pinahihintulutan ng ating ospital. Bakit pinahihintulutan? At ito, hindi ito yung usaping nasa process. Hindi, nangyayari na po ito. Nagaganap na po talaga ito. At hindi po kakaunti ang doktor sa Seventh-day Adventist ang naisagawa na po, nakapagsagawa na ng abortion. Sipin mo yan. Tuloy po natin yung video. Ayaw naman nilang gawin. Hindi sila naniniwalang dapat gawin. The 1971 guidelines broaden this to include nurses and attendant personnel. Pinalawak na ito at kasama din mga nurses. Kung ayaw ng mga nurses na Adventist, i-perform, huwag pilitin. Okay? So yan yung mga guidelines. Pinapakita ko lang muna sa inyo. Okay? Ngayon, etong mga binasa natin, ito po yung ilan sa mga transcript nung naganap ito noong 1970s, no? Next, Ali, pakilagay. Doon sa dulo, babasahin ko lang po. Ito yung usapan at regarding sa issue na yan ng abortion sa ating church. We feel that there is already precedent. Anyway, sangkot po ang church dito, pakinggan niyo po may. Dr. DeHay then referred to the lack of an official stand on abortion. So itong Dr. Ika na si DeHay, wala ikang official na tayo tungkol sa abortion by the church, ng ating church. At sinabi ni Dr. DeHay, we have rather reliable information that a number of your West Coast hospitals are permitting abortion, which is termed therapeutic, but appears to be greatly liberalized. Okay? Liberalized na. Pinahintulot daw sa church natin yung pong abortion for therapeutic para sa ikabubuti natin. Pero naging liberalized. Ibig sabihin parang nakikaraniwan na lang. Hindi na ito yung parang pag-iisipan mo pa na may hindi. Basta pasok doon sa guideline, pwede mo ipalaglag. Ganon ang nangyari dahil po dito. Kasi ang katwiran, wala daw posisyon ang church sa bagay na ito. Ito ang problema. Walang posisyon, pero yung church natin kasangkot. Kasangkot. Nag-gets niyo yung point? Ito, magandang point po ito. Sipin mo yan, ituloy ko po yung video. Ang dahilan, dahil yun ay mga nasa guidelines, therapeutic. Ibig sabihin, sa kagalingan ang dahilan kung bakit pinapayagan yung abortion. Tandaan nyo, 1970s ito, wag kayo munang maligaw. 19, tagal na, grabe. 1970s itong pinag-uusapan dito. Kaya sinasabi nga ni Dr. DeHay, walang stand yung church dyan sa usapin na yan, ng abortion. Kaya, nung time na yan nung time na yan. Dito na, parang sinabi niya na, kala ko ba therapeutic ang dating kung bakit pinapayagan yung abortion. Pero ang nangyayari but appears to be greatly liberalized. Nililiberalize, ibig sabihin nun, parang wala nang takundangan gawin ng gawin. Kung trip mo gawin, pwede mo nang gawin. Wala nang tinatawag na pasubali, kundi gawin ng gawin. Kaya greatly liberalized. Papakita ko ang data sa inyo maya-maya, no? Kaya yung tinanong niya, kaya dyan sa naka-underline, pakibalik yan. Dyan sa naka-underline, babasahin natin, we feel that there is already a precedent for permitting this surgical procedure at this hospital. Ito yung date, January 5, 1971. So kaya nga ito, nagsalita ngayon si Dr. DeHay tungkol sa bagay na ito. Na naramdaman nila na mayroon ng president para payagan yung ganito diba? Na ito sa ating ospital. Grabe, no? Yung pag-abort. Okay? Kaya nung time na yun nga. Pansin nyo po ba? Sa referensya natin galing, at ito'y based sa pagsusuri din ni Brother Melvin Sarmiento. Talagang hindi ako nagkamali sa aking konklusyon na talagang pinapayagan sa church natin sa isang hindi makatwirang dahilan. Isipin mo yung mga guidelines, hindi naman, konti lang ang pabor dito, napapayagan mo talaga eh. Yung between life and death lang siguro eh, yung kung manganganib ang buhay ng magulang eh. Pero bukod doon, hindi na eh. Kahit sinong Adventist na may mataas na moral, hindi papayag dito. Pero, tinan mo, pinapayagan. Kaya sabi nga dito sa referensya, parang naging karaniwan na lang. Pag trip mo, basta pasok sa guideline, pwede mong gawin. Yan yung napansin ng isang eksperto pagdating sa bagay na yan, na talagang isinasagawa sa ating mga ospital. Tuloy ko po yung video. Sabi, walang stand yung ating church dyan sa bagay na yan. Tuloy lang natin ha. Next na.
Eto, dito na tayo sa baba. Kaya ito, si Elder Pearson then informed Dr. Dihay that a competent committee will be meeting in Loma Linda, California, January 25 to discuss the matter further. Kaya nga ang church natin, ayon dito kay Elder Pearson, ay bumuo ng isang competent committee. Ibig sabihin, maayos na committee, kaya kaya nilang pag-usapan at pagdesisyonan yung issue na yun ng abortion. Maghaharapika sila sa Ayan. Masyadong mahaba yung talakayan patungkol dito kasi mahaba yung video ni Brother Melvin Sarmiento at gusto ko talagang kunin yung mahahalagang details. Nga lamang dahil cellphone yung gamit kong pang-upload, hindi po niya kakayanin kapag lumagpas po siya ng 1 oras. Sobrang hirap niyang i-upload. Kaya puputulin ko po sa video na ito. Dito pinapakita ko yung gusto kong i-establish yung pinag-uusapan natin. May part 2 po ito. Baka mas malalo kayong magitla sa ating pag-uusap. Dito gusto kong i-establish na yung issue na totoo ba na ang Seventh-day Adventist pinapayagan sa ating mga ospital ang abortion. At dito po in-establish na Bible principle, disagree ang Bible, ang Diyos, sa pagkitil ng buhay sa sinapupunan na nasa magulang. Ganon din, gusto kong i-establish po dito yung pananaw na atin pong napag-usapan based sa mga reliable sources na ang church po natin kasangkot sa pagbibigay ng guidelines sa ating ospital upang isagawa ang abortion. At ito'y napakatagal na pong reference. Ibig sabihin, talagang naisagawa na po ito. Marami ng buhay ang nakitil at napatay. Sangkot yung guidelines na ginawa ng ating church. Na kung saan nabigyang daan yung parang naging karaniwan ang pagpapa-abort. Grabe. Kaya na aking binanggit, hindi po ito maliit na issue. Bakit po? Sa totoo lang, 3 years ko na itong pinag-aaralan. Matagal na matagal. Bakit? Kasi ako naniniwala, hindi ako basta huhusga sa posisyon ng Seventh-day Adventist. Hindi ako basta huhusga sa isang doktrina o paniniwala ng Adventist ng ganun-ganun lang. Kaya it takes time, kaya hindi ako pwede paratangan ng kahit sino na itong ginawa ni Raymond Cada is ito'y hindi malalim ang pag-aaral yan. No, napakatagal ko na nga itong pinag-aaralan. At sa mga reference na hawak ko, halos same din naman doon sa nagawang pag-aaral ni Brother Melvin Sarmiento. Ito ay fair. Bakit po? Kasi ito si Brother Melvin Sarmiento, hindi niya ito ginawa para umalis ka sa Adventist. Katunayan, may mind conditioning pa nga siyang ginawa na sinasabing kahit merong kakatwa at maling aral sa Seventh-day Adventist, huwag kang lalabas. Bakit? Kasi nga negative po ang posisyon ng Adventist patungkol sa bagay na ito. Gaya ng ating tinalakay, wala daw opisyal. Sa susunod na video, may ipapublish po ako o itutuloy natin yung kanyang video para ipakita na talagang nagsisirculate yung ganitong issue, yung ganitong gawain sa mga ospital ng Adventist, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. So pansamantala, dito lang po muna ako. Abangan nyo po yung aking next video para ipagpatuloy yung issue ito. Gusto ko pong iwanan po sa inyo ang isang pananaw na si Raymond Cada disagree sa pagpapahintulot ng ating church na isagawa ang abortion sa ating mga ospital. Sobrang disagree po si Raymond Cada. Magalit ka na kung magalit sa akin, isa kang Seventh-day Adventist, pero disagree po ako sa ginawang ito ng ating simbahan.